Bati sa bawat isa po sa atin, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ay welcome sa ating church, sa mga nanonood sa ating online. Welcome po sa Angono Reform Baptist Church. Nagsali ka na. Okay. Alright, so good evening sa bawat isa po sa atin. At salamat po sa Diyos because again, binigyan po tayo ng malinaw na kadahilanan kung bakit po tayo nandito sa humble church kung saan ay dala-dala po natin ang ating pagsamba at pagpuri at pasasalamat po sa ating napakadakilang Diyos. Ay, bilang makasalanan ay nararapat lamang o bilang creature ay dapat lang natin ibigay ang ating mataas na pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Right. So, ang ating text sa gabi pong ito ay muli po natin basahin sa Philippians chapter 4 verse 8 hanggang verse 9. And I hope na ang ating laman ng ating isip, of course, ay yung mabigyan po tayo natin ng pagpuri sa ating Diyos. But the text says ay ito po dapat ang laman ng isipan ng isang Kristiyano. Right? So, from verse 8 hanggang verse 9, ito po yung magiging text po natin. Right? In verse 8 says, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you." Tayo po'y manalangin. Salamat po muli o Diyos sa pagkabasa po ng iyong salita. Muli ay alam po ninyo ang laman po ng puso po namin at isip po namin ay mabigyan ka ng mataas na pagpuri at pagsamba. Kaya muli Panginoon, muli po namin nililimos ang tulong ng Banal na Espiritu sa mga aming pag-aaralan sa gabi pong ito upang mabigyan po kami ng katalinuhan, kalinawan ng mensahe ng iyong salita. Sapagkat ang salita mo ay siyang pagkain ng aming kaluluwa. Kaya maraming salamat at pagpapamahin niyo po muli, Diyos, ang mga bagay na aming nagawa, mga pagkukulang at kasalanan na nagpapalayo po sa inyo. Pawiin niyo po, Panginoon, ang mga bagay pong ito na naging sagabal upang ang aming isipan ay magkaroon ng mga agam-agam o mga bagay na magbibigay po sa amin ng distraction sa pakikinig po ng salita mo. Kaya salamat po. Ito pa ang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, kung inyong napakinggan ang statement po ni Martin Luther, kung saan ay ito po ang kanyang statement. While you cannot prevent birds from flying over your head, hindi din natin mapipigilan yung mga ibon na umiikot sa ibabaw ng ating ulo, but we can prevent them from building a nest in your hair. Pwede daw natin pigilan na tumuntong sa ulo natin ang isang ibon para maglagay ng kanyang nest sa ating ulo. So, ano ang ibig sabihin po nito? Ibig lang sabihin, we will never have a joyful, enduring faith if you surrender the fight raging on the battlefield in our mind. Wala daw po tayong kaligayahan, kasiyahan kung wala po tayong pagsusumikap
or enduring faith to fight the battlefield in our mind. There is battle in our mind. Kaya nga, ang unang itinatanim ng kaaway po natin ay yung guluhin ang ating kaisipan. Ay, hindi na yung mga bagay na mga pangangailangan po natin, kundi ang ginagawa ng kaaway is to distract our mind para hindi tayo makapag-concentrate sa mga bagay na ginagawa po natin. Like, tulad ngayon, gusto mong mapakinggan, maintindihan ang preaching, but there is something na gumugulo sa isipan po natin. That's why hindi natin naintindihan tuloy, hindi natin nakukuha kung ano ang ibig sabihin ng mga mensahe pong ito. So, ibig lang sabihin, kapag pinabayaan po natin yung mga ganitong klase na pumapasok sa isipan po natin, ay maaring madidiskurahe po tayo. Right? Kung ang Kristiyano ay pababayaan niya yung sinful birds, yung umiikot po sa ating isipan of lies, yun po yung mga umiikot sa ulo po natin. Hindi yung actually na ibon na dumadapo sa isipan po natin, kundi yung mga birds of lies, birds of deceit, birds of immorality, and so on. Kung ito ay pababayaan po natin na mananatili sa ating isip o sa ating ulo, ibig lang sabihin, we are allowing the enemy to run. Pinapabayaan mo na ang kaaway ay tumakbo sa ating isipan. Magiging rampant sa ating isip. So, there is a tragic result sa mga Kristiyano. What will be the result? Kung yan ay pababayaan po natin at hindi po natin lalabanan. So, it means there is a result of miserable, resentful, bitterness, and ineffective, and also unfruitful in our service for Christ Jesus. Di ba? Pag yan pinabayaan mo, maaaring magkakaroon ka ng agam-agam sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, what are the biblical things to think about to maintain or to distract those things na umiikot sa ating isipan? At yan po yung ating text. Sabi ng text po natin ay whatever. Yun po dapat ang ilalagay po natin sa ating isipan. Number one, think on these things. So, ibig lang sabihin, si Paul ay pinalalahanan po ang simbahan ng Pilipay na merong mahalaga bagay which is of importance of proper Christian thinking. Para mapigilan po natin po yun. Tandaan po natin, your mind ay napakahalaga po yan para sa battlefield. Right? Tandaan po natin, and we cannot let the enemy control our mind or our thoughts. Huwag nating pababayaan na makontrol ng kaaway ang iyong kaisipan. That's why Paul listed it essential. Merong 8 napakahalagang bagay na inilista ni Paul regarding para ma-maintain po natin, ma-control po natin that the enemy cannot build their nest in our head. Ano yun? So, ibig nang sabihin, these are helpful in our thoughts. Okay? And this is an essential characteristic that may dwell in our think, in our mind. That's why we have to meditate
as a Christian who love Christ and following Him. Bilang mga Kristiyano, dapat ito po ang ilagay po natin. So we must run our thoughts through the characteristics listed below or in our text. Okay? Kailangan ilagay po natin po ito. If you fail, or if you reject it, or if you refuse to allow ungodly thoughts to occupy your thoughts, our thoughts, ay talagang mananatili ang mga bagay, yung magiging result. Ang Kristiyano ay magiging resentful. Yun po yung mangyayari po sa kanya at hindi siya magiging aktibo sa lahat ng bagay. So, what we think? When we think about this following, ay ito po yung magkaroon ka ng kapayapaan. So, ano po sabi po doon? Whatever is true. Ano man ang katotohanan. So, ibig lang sabihin, kung ako ba ay nananangan sa mga katotohanan, ay, o meron bang kabutihan na nananatili sa akin kapag itong katotohanan ay nasa akin? Or is there any false, something na umaagaw sa mga bagay na alam po natin ang katotohanan? Ay, meron bang magandang mabuti ang katotohanan na meron sa akin? O merong mas mabuting kadahilanan kapag ang kamalian ay nasa akin? So, lang sabihin, bagat mahalaga po ito para sa atin, alam naman po natin, if we think faithfully and wisely about our futures, of course, ito po ang ilalagay po natin. Bilang mga Kristiyano, bilang tamang Kristiyano, matatabang Kristiyano, of course, we think about our future. No, hindi yung mataba ang Kristiyano, kundi mataba ang kanyang spiritualidad, mataba ang kanyang puso, hindi yung mataba na nakatawan. Hindi po yun. Okay? So, ibig sabihin, we must be anxious about that. What if and what about? Totoo ba talaga ito? So, ibig sabihin, ang katotohanan lamang ang aking dadalhin. Iwanan mo na yung mga hindi totoo. Laktawan mo na yung mga hindi totoo. Itapon mo na yung mga hindi totoo. So, ibig sabihin, we will. The truth. Nothing but the truth. Yan po yung dapat. So, whatever is truth, yan po dapat ang ating tatanganan. Katotohanan lamang. Kaya nga po tayo nandito because we want the truth. Kaya nga tayo nag-advance, tayo tumawid because we need more truth. Yan po yun. Wow. Diba? So, ang Kristiyano o ang simbahan na naghahanap ng mas malalim pang katotohanan, dadalhin sila ng Diyos doon sa katotohanan yun. Ito po yung kalooban po ng Diyos. That's why we have to grow in truth. And the next is, whatever is honorable. Right? This Paul would say, are the fruit and the food of the mind that is guarded by the peace of God when we put these good things into our mind. Ibig lang sabihin, kapag nilagay po natin yung mga bagay po yung we must stay or they must stay in our mind and then come forth from us. No, ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, we want honorable. No, kung tawagin kang this kind of Christian is very honorable. Hindi lamang yung mga nandun sa Senate, Congress, yun yung mga tinatawag na most honorable. No? We must be the most honorable person in this world. Diba? Kristiyano lamang po yun. Ang makakapag
lagay sa ganung kalalagayan. Di ba? Why? Because your character, your life ay nasa tama. Kagalang-galang ang taong ito. Di ba? Kagalang-galang. Right? So, ang tanong, am I dwelling on what is dignified, worthy of reverence, and awe-inspiring? Or baka naman, you are dwelling in a sin, on a wicked style as a Christian? Not so. Hindi dapat, dahil hindi tayo nararapat po hindi nararapat po tayo sa kalalagayan kung saan kagalang-galang. Ayan na sila. Hindi yung mga nasa Congress, hindi yung kagalang-galang. Kayo mga Kristiyano, kagagalang-galang because of your lifestyle, because of your character. Dapat yun tayo. The next is, whatever is just, the justice of God, and anything that is not injurious or defrauding to anyone else. It is right and fair. Tama ba? Yung judgment mo? Tama ba na ikaw ay makatarungan lamang sa iyong justice? Tama ba yung judgment mo? Baka naman, in the name of whatever, ay sasagasaan mo na yung justice na dapat para sa kanila. Di ba? Sometimes it happens. Kristiyano pa man. Right? Kaya hindi sila ipinamumuhay itong mga 8 bagay na ito. Kasi kung ito ay sinagasaan mo, what will be the peace of mind you have? Wala ang kabayapaan ng Diyos sa ating kaisipan. Di ba? Merong konsensya na dumadaloy para sa iyo. Hindi ka kukonsensyahin ka. Ikaw ba ay talagang tunay na Kristiyano? Kung yan ang iyong panuntunan, no. So we must have the higher judgment in our life. Huwag nating pababayaan po yan. No? And the next is, whatever is pure. Okay? Ako ba ay nananangan with this called morally pure? Nandito ba ako? Clean, pure, thoughts, words, and deeds. Lahat ba ito, mga ginagawa ko bilang mga Kristiyano, ay tunay, pure, in execution? Tama ba yung aking ginagawa? Baka may halo ng mga bagay na nagpapadumi. Right? Or isip natin ay ito ba ay malinis and holy? O baka naman it is evil and impure. Alam naman po natin. Right? Before, hindi natin alam kung masama o mabuti yung ating ginagawa. But now, of course, as a Christians, we know that. So, tama ba na ito aking ginagawa? That's why we have a check. Kailangan chinecheck din po natin ito. Right? A regular check-up para sa ating kaisipan. Kasi sometimes, bara-barabay na lang tayo. Di ba? Gusto na natin magawa lahat, ma-accomplish ang lahat. So, kinakalimutan naman natin na talagang this is a morally pure and undefiled yung ginagawa ko. Kaya sabi ko, napakahalaga sa isang tao kapag ang demonyo ay umitlog nga sa iyong ulo na, wala na. Pero sa Kristiyano, of course, we cannot. We will not. We will not allow na tumira sa ating kaisipan. And the next is, whatever is lovely. Means that something that is pleasing, winsome, and most importantly, excites love. At kanina, pinag-usapan po natin yung love of the brethren, right?
At ang basihan po natin sa pagmamahal sa mga kapatiran is yung the standard of the Word of God. Yun po yun. So, it means this kind of love, pleasing ba ito? Or lustful or carnal yung ginagawa natin sa kapwa nating Kristiyano na pagmamahal na pinapakita po natin. May intention ba tayo? Meron bang kasamang carnality or lustfully yung pagmamahal po natin sa ating mga kapatid? Dapat bilang mga Kristiyano, dapat kaibig. Tawagin ang Kristiyano ng tao mo kaibig. No? Kahit mukhang sanggano pero kaibig pa rin. Hindi na nakikita ng tao sa loob. Hindi tinitignan kung ano yung panlabas. Diba? Ang panloob ang tinitignan ng mga tao. Never mind. No? Basta ang tinitignan ko sa iyo ay kung ano ang nasa isip mo at kung ano ang nasa puso mo. Right? Hindi tayo tinitingin kung ano yung sura ng Kristiyano. Kaya nga, the command is, love your brethren. Whatever the posture. Diba? Wala kang magagawa. Utos yan eh. Kung ayaw mo, bahala ka. Hindi ka sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Okay? And the next is, whatever is of good, refute, or commendable, anything that is of good report, and it denotes fair speaking about others. Dapat sabihin natin po ito, or something na naiiyak ka to share it with him. Diba? Kung ano yung mabuti, share mo. Kaya nga tinitignan po natin, una, yung ating reason to love our brethren is yung kanyang good interest. Diba? Yung kanyang kabutihan. Kapatid ko ito sa pananampalataya at inuutusan ako ng Diyos na mahalin whatever the composure, whatever the state of your heart. Kailangan mahalin ko. Dahil ito yung tama. Ito yung tama. Kung ito yung sinasabi ni Paul, and all these things na sa iyo, Paul, ang biyaya po ng peace of God. Hindi lang the peace of God, the God of peace ay nasa iyo. Okay? Next is whatever excellence. Okay? There's something excellent in a morally pure way. This speak about virtue and moral excellence. Okay? Biglang sabihin, this excellent, moral pure way, it is edifying. Nakaka-edify ba ito sa kapwa mo mananampalataya? Kaya nga tayo nai-edify because we saw the excellent things happen. Diba? Like your testimony. Diba? Nakaka-edify po yun. Para sa mga Kristiyano. Like, sharing what the Lord has done for you today, tonight, that's edifying. Kung paano ka nakatawid sa mga bagay na kabigatan mo, you share it because it edifies. That is excellence. Mahuhulat ng bagay. And the last is, whatever is worthy of praise. Okay? Ibig lang sabihin, ng lahat ng bagay pong ito is the result in praise of God. Okay? Thus, this result in Christ being praised and worship. That's why Paul wrote it, meditate on these things. No? Walo po yun. So, we have to meditate on these things. Much of the Christian life comes down to the mind. Tandaan po natin, sa buong buhay ng Kristiyano ay nanggagaling sa isipan. Yan po yung tinatarget ng kaaway. Kapag yan ay napasok ng kaaway, sabi ko nga,
magiging ineffective ka na. You surrender. Yung mga bagay na kailangan mo, pamasahe lang para makapagsimba, may solusyon yun eh. Maglakad ka from Cubao to Angono. Diba? Siguro naman, ang Panginoon, makita niya yung katapatan mo, ang God will provide. Hindi ka. No? Kaya hindi yun ang problema. Ang problema po natin yung isip. Yan yung nag-destabilize sa Kristiyano. Diba? Naranasan niya na po yung pulse. Bigyan ka lang ng problema ng kaisipan. Sabi mo, ayaw ko na magsimba. Right? Right? That's why in Romans chapter 12, verse 2, it speak about the essential of being transformed. Di ba? Yung renewing of your mind. Kaya napakahalaga po ito. That's why we have to renew our mind. No, alisin po natin. Kaya nga 8 na nga lang ang nilagay eh. So, ibig sabihin, alisin mo na yung mga bagay na nakakapag-bigay sa'yo ng morally impure. Diba? Palitan po natin. Kaya nga, meditate mo yung 8 ito. Okay? So, Paul provided para ma-transform our mind. Ay, pakibasa ang Romans chapter 12, verse 2, please. Para mag-ilis ko tayo. Para ng Diyos. Romans 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. And yan po yung gusto mangyari ni Paul para sa atin. Kaya we have to transform. We don't not allow the enemy na manatili sa ating kaisipan. Imagine, battlefield po yan. Yan po yung true battlefield po natin. Maraming mga Christians dyan na hindi nakatawid because they forgot the character essential of these things. No? We have to meditate. Furthermore, Paul described also it is a practical way to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Kaya nga, once you obey Christ, makaka-activate po yung isip po natin. Mawawala po yung mga bagay po na sumisingit sa ating kaisipan. Diba? Ngayon, kung ayaw mong sumunod o ayaw mong maging obedience to Christ, ay talaga makaka-active ka ng mga bagay. That's why this is the practical way in bringing para makalaya po tayo, makaiwas po tayo po doon in captivity to obedience in Christ na dapat makapit po ang isipan po natin. Yun yung talo po natin. Biglang sabihin, we are to take the thoughts that pass the test and dwell on them in our thoughts. Okay? Hindi yun, ibig sabihin, there is a continual process. Proseso po ito, hindi po ito automatic na magagapi po natin kung ano po ang gagawin po ng kawan. It's a process, in our thoughts. Okay? It is a filter and dwell on those that pass the test. Kaya nga kapag nakapasa ka pa ibig lang sabihin, iyon po yung mananangan sa ating kaisipan. O tama pala ito. So dapat ilagay po sa ating isipan. That's why this is a vital part of life. Ito yung pinaka-importante sa lahat sa buhay ng Kristiyano to live for the glory of God. Yan po yung nasa isipan po natin ngayon. Akala po natin yun lang, pero hindi. We should meditate on these things para maibigay po natin yung ating pag-glorify sa Diyos. Right? And number 2,
No, hindi lamang po yung meditate, kundi practice these things. Sabi po ng verse 9 sa ating text. Ano sabi niya? The things which you have learned and received and heard and say in me, practice these things. Bakit nasabi po ni Paul po ito? Because meron siyang integridad to present himself as an example of all these things sa mga Philippians believers. Kasi nagawa niya ito eh. Nangyari ito sa kanya. Kaya malakas ang kanyang loob. May integridad na sabihin po ito sa mga Kristiyano doon sa Philippi. That's why he says, follow me as follow Jesus. Ibig lang sabihin, ginagawa niya po ito as long na sinusunod niya si Christ. Kaya sinasabihan po niya, mga believers po ito. At tayo rin. Right? Follow me as follow Jesus. And the God of peace will be with you. Will be with us. Okay? So, pag ginawa ng mga Philippians, believers, yung instruction ni Paul, ibig lang sabihin, hindi lamang po yung kapayapaan ng Diyos, kundi ang Diyos ng kapayapaan ay nasa kanila. So, sabagay, kung God of peace ay nasa iyo yung kapayapaan. Diba? And this is the character of a Christian na makikita po natin na nasa kanya ang Diyos at mapayapa po siya. Tandaan po natin, our minds are constantly thinking about something and live to our own devices. No? Yun po laging nangyayari. And of course, it usually something that makes us worry or anxious. Kaya kung pinabayaan po natin, kung magbibigay po sa atin ng pag-aalala, anxiousness. Diba? Kung pinabayaan po natin, sarili po natin ang anxiousness. Kaya tandaan po natin, our Heavenly Father knows this. And that's why He give us the command to take every one of these thoughts captive and make obedience to Christ. Dapat makaptive po ang sarili po natin sa mga bagay na ito na sinasabi po ni Paul. Then, we obey Christ. How? Put this truth into practice. Practice po natin sapagkat ito po ang katotohanan. Right? So, it means replace our anxious thoughts of the past and of the fear of the future with the thought that Christ, Jesus, is always faithful. Right? Palitan po natin po yun. Mga bagay po yun. Ilagay po natin na tapat si Kristo. Tapat si Kristo. Para sa iyo. Right? Again, replace your sinful thoughts that are not honorable with honorable thoughts of repentance and love of Christ. Palitan po natin. Kung sakali man may gawi ka pa at meron ka pang secret sin, may kasalanan ka pa na ginagawa mo, palitan mo lang ng kaisipang pagsisisi at pagmamahal. Huwag nating panatilihin. Again, replace your selfish thoughts with the righteous thoughts of doing the right thing. Madali lang naman di ba? Madali lang yung instruction. Sa Christian, we can follow this instruction. Dahil binago pa ng Kristo. So, ibig sabihin, may capability na po tayo to do good things para mapalitan yung mga bagay na meron po tayo. Okay? Replace your impure thoughts of the things of this world with pure thoughts of love and respect. Mga bagay na iniisip mo regarding sa sanlibutan po ito, right? Na magbibigay ng discourage sa isang Kristiyano. Palitan po natin. Okay? Ng pagmamahal at respeto. Replace your bitterness and slander with lovely edifying words of encouragement. Okay? May katapat. Lahat.
ng mga bagay na iniisip po natin at sinasabi ng puso po natin, we can't change. No? Pwede nating palitan. Kung ikaw ay mayroon kang hatred sa kapatid mo, alisin mo yun. And follow the command. Love your brother. Diba? Ay, ibig kang sabihin, mayroong lahat ng katapat. The edifying words or encourage. Hindi lang, palitan mo na. Kaysa magmukmuk ka dyan. Magbibigay sa'yo ng kapandaan. Nang mayroong kapahitan sa puso. Katanda ka na mayroong masama ng loob. So, that's not the divine of Christian. Replace any thought that is not morally pure with the pure words of Scripture. Palitan mo lang. Basahin mo yung Scripture. Paano ang sinasabi ng Scripture. Yan po yung standard. No? Kaya lahat ay natatama because we follow the standard of Scripture. Kaya malawak ang sinasakop po nito. Okay? Kaya pwede nating pawiin lahat ng mga bagay. Right? Replace your grumblings and complaints with praise and thanksgiving to God. Kung meron ka mga agam-agam dyan, napalitan mo na. Right? That's why Paul says, think on these things and put them into practice because the God of peace has promised to be with you. No? Ito yung pangako. Right? Ang Diyos ng kapayapaan ay nasa iyo. Right? Sa inyo na ang lahat ng bagay. Basta ang sa akin, ang Diyos ng kapayapaan. Replace everything. No? Palit mo ang kapayapaan po ng Diyos. Okay? Di ba ito magbibigay ng pakiramdam para lalo pa nating atimin na gawin po natin we put in our heart into action. Diba? Isang malaking encouragement po sa atin po ito. And the last is the promise of doing these things. May pangako. Kapag ginawa mo po ito, of course, lahat ng mga sumusunod ng command o ng salita ng Diyos o pangako ng Diyos, there is a promise. So, meron tayong pangako na ihintayin if we do those things. Right? When you do these things, God makes you a promise. No? Kung titignan po natin sa first glance, ibig sabihin, sa unang pangapyaw, that God promises that He will give you His peace. Okay? Lahat ng tao ay naghahanap ng kapayapaan. Even of Christians seeking peace. No? Kasi may mga Kristiyano na talaga wala ding kapayapaan. Okay? At ito po yung hinahanap. If you do these things, ito po yung pangako ng Diyos. He will give you His peace. Right? Now, tingnan po natin verse 9. Ano po ang sinasabi ng verse 9. Okay? Verse 9, and you will see that the promise is not that God's peace will be with you, but the God of peace will be with you. No, dalawa. Okay. It means these two statements are similar but not identical. The promise in verse 9 includes peace. Right? Ang Diyos nasa iyo at mayroong kasamang kapayapaan, but the focus of the promise is God Himself. Ang Diyos mismo. Yung peace, ano na lang yun, dagdag na lang yun. Pero ang pangako talaga dito ay ang Diyos ay sa iyo, ay sa iyo. Right? Imagine, ano kaya mangyayari? Baka masunog. Malusaw po tayo. Pero hindi. No? Hindi. Ibig sabihin, wala po tayo sa Old Testament na nasunog. Ngayon, meron na tayong karapatan na humarap sa Diyos without condemnation, without damnation. We are now in the right of
God through Christ. Kaya wala na yung matutunaw, malulo sa utak. Imagine that God will be with you. Okay? So, God will give you peace. Hindi lamang bibigyan ka ng kapayapaan, but He will be with you as you put these things into practice. Kapag pinapractice po natin. Mahirap ba yun? Hindi rin. Kasi for our good. Meron bang mahirap para sa kabutihan ng mga Kristiyano? Wala. Right? So, when you put this into practice, ibig lang sabihin, you demonstrate your faith in Jesus. No? Isa rin palang panukat po ito na meron kang pananampalataya ni Kristo. Bagamat marami pang kadahilanan na sinasabi meron kang pananampalataya kay Kristo. Pero itong 8 na ito, it is essential also. Okay? Kaya wala kang kasiyahan. You will never have a joyful, enduring faith if you surrender the fight raging in the battlefield in your mind. Kaya kapag natalo ka, yung mga bagay na umiikot at gustong magkaroon ng tirahan sa iyong kaisipan, ibig lang sabihin, you will not be full. You will not have a joyful and enduring faith kung ayaw mong labanan. If you allow the enemy, kung pababayaan po natin yung enemy to run rampant among our thoughts, tandaan po natin, we will be miserable, resentful, bitter, ineffective, and unfruitful in our service to God. Remember, tandaan po natin mga kapatid, while we cannot control the birds flying over our head, but we can control those that want to land on your head. Diba? Kaya mo kontrolin po yun. Huwag ka dito. Diba? Kaya natin kontrol po yun. Para manatili sa ating kaisipan. Okay? So, anong gagawin po natin? Take our thoughts captive. Ibig lang sabihin, place our trust in Jesus. Live for Him. Mananatili kang nabubuhay kay Kristo. And the God of peace will be with you, will be with us. Practice po natin po. At mananatili po sa atin ang Diyos. At ang Diyos ng kapayapaan ay nasa atin. Tayo din. Maraming salamat po Diyos muli sa mensahe na aming napakinggan. This muling karagdagan po muli ito Diyos para sa aming pananampalataya, para sa paglakbay, our journey, our Christian faith. Ang lahat po ito, Panginoon, ay karagdagan po ng lahat po ito. At salamat po, Diyos, for the provision of the preaching of the Word. At ito po yung means of your grace. Kaya salamat sapagkat hinayaan mo po na mag-utilize po namin ang mga bagay po ito. Kaya again, Lord, salamat po sapagkat hindi po namin maibigay yung nakalalim na pagpapasalamat po namin, but you know it, Lord, sa puso po namin, Panginoon. Hindi enough yung salita lamang. Kaya kayo po ang nakakaalam po. Salamat po. And ito po ay patuloy na nagpapalago po sa amin bilang mga Kristiyano at lumalawak ang aming kaalaman at pananampalataya. Salamat po kami. Pagdalangin sa pangalan ni Kristo Jesus.